Sandali, bakit hiwalay na hiwalay ang paa ni Daddy Pig sa kanyang binti? At bakit isa lang ang binti niya sa eksenang ito? Dalawa lang yan sa mga pagkakamaling nakita namin. Heto pa ang iba. Sa episode na Madam Gazelle Leaving Party, habang pumapasok si Mr. Rabbit sa silid-aralan, may butas na lumitaw sa kanyang tainga. At ilang eksena lang lumipas, nangyari rin ang katulad na bagay sa tasa na hawak ni Mr. Rabbit. At muli, nang dumaan si Mr. Zebra sa tabi niya, ganon din ang nangyari. At dito, ang bibig ni Mr. Zebra ay tumagos sa lalagyan nito. At sa eksenang ito, ang braso ni Pedro ay lumalabas mula sa kanyang bibig. At dito, pinapapasok muna ni Pedro si Madam Gazelle bago siya. At pagpasok ni Madam Gazelle sa klase, sumigaw ng surprise ang lahat, kasama si Pedro na nasa labas pa lang. Medyo walang saysay, hindi ba? Sa episode na babysitting, tingnan mo si Mommy Pig dito. May bag siya sa kanyang kanang kamay. Pero sa susunod na eksena, biglang nawala ang bag. Pero pagkatapos ng ilang sandali, muling lumitaw ang bag, pero ngayon ay nasa kaliwang kamay na. Sa eksenang ito, makikita natin ang isang pinto sa likod ng TV. Pero sa lahat ng ibang episode, pader lang ang nasa likod ng TV. At sa eksenang ito, walang kamay si Peppa. Pajama sleeve lang at tumatagos pa ito sa kumot. At nang bumaba sina Peppa at George sa sala, makikita natin ang isang switch sa tabi ng pinto. Pero ang problema, ilang eksena lang na nakalipas. Wala namang switch doon. Tuloy tayo sa episode na Pedro's Cough. Tingnan mo ang mail slot ng pinto. Bukas ito. Pero sa susunod na frame, kusyon na lang itong nagsara. Nang buksan ni Dr. Brown Bear ang pinto ng kanyang kotse, nagawa niya ito na hindi man lang hinahawakan ang door handle. At habang pumapasok siya sa kanyang kotse, nawawala ang mukha niya sa likod ng pinto ng kotse kahit na transparent ito. Pero sa susunod na frame, lumilitaw ulit ito. Pagdating niya sa paaralan, tingnan mong mabuti. Habang pumapasok siya sa silid-aralan, nakatayo siya mismo sa harap ng pinto. Pero nang mag-zoom out ang eksena, para mahika siyang napalayo mula rito. At may pisara sa kaliwa ng globo nung nagsimula ang episode, pero ngayon ay wala na ito. Pero ilang frame lang ang lumipas, muling lumitaw ang pisara. Pero ngayon naman, nawawala ang globo. Pagkatapos bigyan ni Dr. Brown Bear si Pedro ng gamot, bumalik ulit ang globo. At sa huli, nang dumating ang mga magulang ng mga bata, lalo pang naging kakaiba ang mga pangyayari. Una, malinaw natin nakikita si Daddy Pig, Mommy Sheep, Ginang, Rabbit, Ginang Dog, Ginang Pony at Ginang Zebra na dumarating sa paaralan. Ayos pa naman hanggang dito. Pero pagpasok nila sa silid-aralan, biglang lumitaw si Ginang Cat na parang sumulpot mula sa wala. At sandali lang. Saan nanggaling si Ginong Pony? Kanina, malinaw na si Ginong Pony nagmamaneho. Dagdag pa, sina Ginong Rabbit at Ginong Dog. Bigla na lang silang nawala na parang bulak. Sa dinosaur park ni Lolo Rabbit, tingnan mo si Peppa dito. Nakaupo siya sa tabi ng bintana. Pero nung lumipat ang eksena sa loob ng bus, nakaupo na siya sa tabi ng aisle at si Freddy na ang nasa tabi ng bintana. At nung bumaba na lahat ng tao sa bus, makikita natin si George na walang dala. Pero sa susunod na eksena, hawak na niya si Gino ang dinosaur. Sa Wildflower Wood, tingnan mo si Penny Polar Bear. Suot niya ang regular niyang itim na salamin. Pero ang pagkakamali, nung sinuot niya ang kanyang flower costume, naging kulay orange ang kanyang salamin. Sa episode na Digging Up the Road, sa simula pa lang, nung papasok ng pamilya sa kotse, tingnan mo ang mga binti ni Mommy Pig dito. Tumatagos mismo ang mga ito sa gulong. Ilang eksenang lumipas, naipit sa traffic ang pamilya ng mga baboy. Ngayon, mag-focus tayo kay Miss Rabbit. Yung mga tenga niya ay dumadaan sa bubong ng kotse. Ang talas ng mga tenga niya. At tingnan mo si Dr. Hamster dito. Naka-seatbelt siya, pero pagkalipas lang ng ilang frame, bigla itong nawala sa harap ng mga mata natin. At sa eksenang ito, tingnan mo ang bilang ng mga cones sa paligid ng sirang tubo. 5 ito. Pero nang magsimula maghukay si Gino ang rhino, 2 na lang ang makikita. Sa episode na pago ni Dr. Hamster, sa simula pa lang, kung titingnan natin sa likod ni Dr. Hamster, makikita natin ang isang bukas na karton na may dayami sa loob. At ilang eksena lang ang lumipas, makikita ulit natin ang kahon. Pero ngayon, nakasara na ito. At saka, tingnan mo rin sina Peppa at Susie dito. Magkatabi silang nakaupo. Pero nang mag-zoom in ang eksena, si Peppa ay nakaupo na sa harap ni Susie. Ganon din, si Candy Cat ay nakaupo sa harap ni Freddy Fox. Pero makalipas lang ang 2 segundo, si Freddy na ngayon ang nakaupo sa harap ni Candy. At nang pumasok si Pedro, biglang lumitaw si Peppa sa pagitan ni na Candy at Freddy. Nang ipakita ni Dr. Hamster sa mga bata ang kanyang pagong, makikita natin ang isang kabinet sa likod niya. Pero makalipas lang na ilang frame, bigla itong nawala. At sa huli, nang maipit ang pagong sa puno, tumawag si Dr. Hamster sa istasyon ng bumbero. Habang papunta ang truck ng bumbero sa lugar ng saklolo, makikita natin si Candy Cat na nakaupo sa loob ng kotse. Pero ang problema, kakakita lang natin sa kanya kasamang ibang mga bata kanina lang. Sa episode na Grandpa Pig's Computer, pumunta sina Peppa at George sa bahay ni Lolo para ipaayos ang kanilang orasan. Nangiabot ni Peppa kay Lolo ang sira niyang orasan, parehong nakalaylay pababa ang mga kamay ng orasan. Pero pagpasok ni Lolo Pig sa kanyang kubol, nagbago ang posisyon ng mga kamay ng orasan. At muli, nang nasa loob na siya ng kubol, bumalik ulit sa dating pwesto ang mga kamay ng orasan. Bukod pa rito, wala naman dating susi ng pag-ikot na ito. Biglaan na lang itong lumitaw. At sa eksenang ito, dumaan mismo ang kamay ni Lolo Pig sa libro. At dito, kung titingnan natin sa likod ng orasan, makikita natin ang isang basket ng mga gamit. Pero makalipas ang ilang sandali, bigla na lang nawala ang basket.
Pero nang ayusin ni Lolo Pig ang orasan, muling lumitaw ang basket. Pansinin din ang garapon na puno ng mga pako at ang spray bottle. Habil kapag nag-zoom in ang eksena kay Peppa at George, parehong nawawala ang mga iyon. Ngayon dumako naman tayo sa episode na Cushion Den. Isang malamig na araw ng taglamig at sina Peppa, George at Daddy Pig ay gumagawa ng kubol. Nang pumasok si Daddy Pig sa kanyang kwarto para kumuha ng mga gamit, tingnang mabuti. May hawak siyang unan sa parehong kamay niya. Kaya paano niya nasusuportahan ng mga kumot? Nakakapit lang ito sa kanya kahit walang suporta. At saka, sa bandang huli ng episode, nang silipin ni Mommy Pig ang kanyang kwarto, magulo ang lahat at bukas ang aparador. Pero nung umalis si Daddy Pig sa kwarto, hindi naman niya binuksan ang aparador o nagkalat. May pumasok bang magnanakaw o ano? At sa huli, tingnan mo itong pink na flashlight dito. May dilaw itong pindutan, pero sa dulo, nung nakita natin ulit ang parehong pink na flashlight, asul na ang pindutan nito. Sa episode na recorders, sa simula pa lang, makikita natin na may 9 na recorder sa kahon. Pero ilang sandali lang, nung sinabi ni Madam Gazelle sa mga bata na kunin ang mga recorder, 7 na lang ang makikita natin. At ilang eksena pa ang lumipas, makikita natin na bawat bata ay may recorder sa kanilang kamay. Pero paano nangyari yon? 12 ang mga bata dito, pero 7 lang ang recorder. Pagkatapos ng klase, makikita natin sina Daddy Pig at Mommy Pig na dumating gamit ang kanilang kotse. Pero pagdating nila sa bahay, si Mommy Pig na lang ang nasa kotse at si Daddy Pig ay nasa loob ng bahay na umiinom ng tsaa. Ang episode na Strawberries ay puno ng maliliit na pagkakamali. Noong una nating makita ang strawberry farm ni Miss Rabbit, may bulaklak na nakalagay sa tabi niya malapit sa pinto. Pero pag zoom in ng eksena, nawala na ang bulaklak. Pagkatapos, habang naglilibot si Miss Rabbit sa farm, biglang may lumitaw na ilang mga basket na wala naman doon nung una natin nakita ang parehong lugar. Ilang segundo lang ang nakalipas. At sa huli, habang ipinapakita ni Peppa kung gaano karaming strawberries ang nakuha niya, isa sa mga strawberry sa basket ni George ay biglang nagpalipat-lipat ng pwesto sa pagitan ng mga frame. Ang episode na Kylie Kangaroo ay may problema sa sapatos. Noong una nating nakita si Rebecca, naka-boots siya. Pero makalipas lang ng ilang frame, suot na niya ang kanyang karaniwang sapatos. Nakasuot din si Danny ng karaniwan niyang sapatos sa puntong ito. Pero biglang bumuhos ang ulan at tumakbo ang mga bata papunta sa bahay. At bigla na lang, pareho nang naka-boots ulit sina Danny at Rebecca. Wala naman silang oras para magpalit. Mukhang may libreng boots na kasamang ulan para sa lahat. Sa episode na Numbers, napapaligsan sa pagtalong ng lubid sina Peppa, Susie at Zoe. At pagkatapos nila, kung titingnan mo si Rebecca, nawala ang buong kaliwang braso niya. Ang lubid na ginagamit sa pagtalon ay lumulutang lang sa ere na walang humahawak. Pero makalipas lang ng ilang frame, biglang lumitaw ulit ang braso niya sa harap natin na parang walang nangyari. At sa eksena sa silid-aralan, kung titingnan mo sa likod ni Madam Gazelle, may isang plorera ng bulaklak na nakapatong sa ibabaw ng kabinet. Pero kapag nag-zoom in ang eksena sa kanya, biglang nawala ang plorera at napalitan ito ng laruan na kotse. Maraming nangyayari sa episode na Time Capsule. Nang inilagay ni Susie ang isang music disc sa kapsula, natanggal ang isa niyang tainga mula sa kanyang ulo. Pagkatapos nang itinaas ni Pedro ang isang barya, kapansin-pansin na mas nakapasok ang isa niyang tainga sa kanyang ulo kaysa sa kabila. At ito pa ang mas malaki. Nang dumating ang mga magulang para sunduin ang mga bata, may 7 magulang at 8 bata. Pero nang umupo ng lahat para panoorin ng videotape, naging 3 magulang at 6 na bata na lang ang nandoon. May ilang tao na bigla na lang nawala sa pagitan ng mga eksena. At sa huli, kung titingnan mo sa ilalim ng TV, makikita mong may videotape sa loob ng player. Pero makalipas ang ilang frame, nawala na ito. Ngayon, pag-usapan naman natin ang episode na Daddy Gets Fit dahil marami itong magagandang halimbawa. Habang nanonood sina Peppa, George at Mommy Pig kay Mr. Potato sa TV, wala siyang suot na sombrero. Pero pagpasok ni Daddy Pig sa kwarto, biglang may suot na sombrero si Mr. Potato. Pagkatapos, pansinin mong remote sa sofa. Dahil nang ipinasok ni Mommy Pig ang exercise bike, biglang nawala ang remote. Ang episode na Mr. Bull the Teacher ay nagsimula sa isang pagkakamali na mahirap talagang ipaliwanag. Sa simula pa lang, inihatid na ng mga magulang ang kanilang mga anak sa paaralan. Kung titingnan mo ang kotse ni Mommy Sheep, makikita mo sina Pedro at Susie na nakaupo sa likod. Tumalon sila palabas at pumasok sa klase. Pero pagkatapos, sina Danny, Mandy Mouse at Candy Cat ay lumabas din mula sa parehong kotse. 5 bata ang lumabas sa isang kotse na 2 lang ang nakaupo kanina. At sa loob ng silid-aralan, makikita natin si Emily Elephant na nakaupo kasamang iba pang mga bata. Pero kanina lang, si Edmund lang ang nakita nating tumalon palabas ng kotse ni Mommy Elephant. Kaya saan nga ba nanggaling si Emily? Tapos, nandyan pang mga chalk. Sa isang bahagi, malinaw nating nakikita ang pink, beige at birding chalk na nakapatong sa gilid. Pero nang mag-zoom in sa eksena kay Madam Gazelle at bumalik ang kamera, nagkapalit na ng pwesto ang birding at beige na chalk. Pagkatapos, matapos makatanggap ng tawag si Madam Gazelle, gumalaw ng mag-isa ang birding chalk pa diagonal. Wala namang humawak dito. Basta na lang itong gumapang sa gilid. At nang si Ginoong, Bull ang pumalit sa klase. May 3 chalk sa likod niya. Pero pagkatapos batiin siya ng mga bata, biglang may lumitaw na ika-4 na asul na chalk na parang wala lang. Sa episode na Ice Cream, nang ibinuhos ni Lolo Pig ang mga presa mula sa mangkok papunta sa pitzel, buo pa ang mga presa. Walang hiwa, walang hati. Buo lang talaga ang mga presa. Pero pagdating nila sa pitzel, hiwa-hiwa na agad ang mga ito. Pagkatapos, tingnan mo ang gatas sa pitzel. Malinaw na puti ito. Pero nang nagsimulang ibuhos ni Lola Pig ang mga sangkap sa freezer bag, kulay rosas na ang lumalabas na gatas. At heto na ang pinakamatinding pagkakamali sa episode. Habang nagsiserve ng sorbete si Peppa sa mga kaibigan niya, humiling si Susie ng raspberry at si Mandy naman ay blueberry. Pwede po bang raspberry?
Pwede po ba ang blueberry? Pakiusap? Simple lang naman ang order. Pero nung nagsilbi na si Peppa, mint ang nakuha ni Susie. Strawberry naman ang napunta kay Mandy. At ang blueberry napunta kay Zoe na hindi naman humiling nito. Nagawa ni Peppa na magkamali sa lahat ng order. Sa episode na nawalang mga susi, nung inilagay ni Mommy Pig ang basket sa trunk, kitang-kita mo ang isang walang lamang bote at isang banig sa loob ng basket. Pero nung isasara na niyang trunk, parehong nawala ang mga gamit. At pagkatapos, naroon na ang eksena sa kanal. Nung inihadis ni Miss Rabbit ang bato sa kanal para tingnan kung gaano ito kalalim, malinaw mong maririnig ang tunog ng pagtilamsik ng tubig. Anam! Ibig sabihin, may tubig sa ilalim. Pero nung ibinaba ang hook ng crane sa parehong kanal, tuyo na tuyo ang ilalim. Wala man lang kahit isang patak ng tubig kahit saan. At maniwala ka, marami pang ibang pagkakamali na kagaya niyan. Paturi lang sa panonood dahil nagsisimula pa lang kami.